O sige ate, papunta na ako dyan. Eto na, nagmamadali na ako. Eden, ano to? Bakit nagliligpit ka ng damit mo? Bakit hindi ba pwedeng umalis? Eden, anong aalisan ka pupunta? Renz, pagod na ako. Pagod na ako sa relasyon na to. Eden, sandali lang naman. Baka naman pwede natin pag-usapan to. Bigla-bigla ka naman nagdidesisyon, iiwanan mo ko dito. Ano pa bang kailangan natin pag-usapan, Renz? Wala na. Pagod na ako. Pagod na ako magtrabaho para sa ating dalawa. Pagod na ako sa gawaing bahay. Pagod na akong umintindi sa'yo. Alam mo yon, ha? Eden, alam mo naman din na ginagawa ko lahat para magkaroon ako ng trabaho, di ba? Lahat naman nung mga kumpanya, ina-applyan ko eh. Ginagawa ko yung best ko para sa ating dalawa. Tapos, Eden, sorry kung napagod ka. Well, it's not the best. Kailangan gawin mo pa yung best mo. Eden. Ano, ako na lang palagi? Inaasahan mo? Nag-asawa ka lang ba? Para may tumulong sa'yo? Ha? Para may mag-alaga sa'yo? Hindi ako yun. Kaya sawa na ako, Renz. Kaya Eden, kung makapagsalita ka, parang ikaw lang yung may sakripisyo dito, ha? Bakit? Ano bang sakripisyo na gawa mo? Simula nag-asawa ka? Wala. Eden, kahit wala naman akong trabaho ngayon, ginagawa ko naman yung gusto mo, tumutulong ako dito, di ba? At saka, bakit, ito agad yung gusto mong maging desisyon, iwanan ako dito. Eden, di ba pangako natin sa isa't isa, hindi tayo maghihiwalay. Ayun na nga eh. Nangako tayo para sa isa't isa. Pero hindi mo naman tinupad, Renz. Minahal kita pero hindi kailangan na baguhin mo ko. Kaya ayoko na, sawan na ako sa'yo. Eden. Eden. Huwag mo ako susundan. Huwag mo akong hahanapin. Yun lang yung pakiusap ko sa'yo. Oh, Eden. Ito na muna yung kwarto mo, ha? Okay ka lang ba dito? Salamat, ate, ha? Siya nga pala, seryoso ka na ba talaga sa pakikipaghiwalay mo dun sa asawa mo? Hindi ko naman gustong maghiwalay kami. Mahal ko pa rin si Renz. Ang gusto ko lang, matuto siya sa buhay. Gusto ko magpakumbaba siya. Hindi yung puro na lang na susunod yung ego niya. O ngayon, iiyak ka. Pre, kasalanan mo rin naman eh. Kasalanan ko? Josh! Alam mo yung sakripisyo ko, di ba? Lahat naman ginawa ko, ah. Naghanap ako ng trabaho, lahat naman ginawa ko, di ba? Pero putya naman, walang tumatanggap sa akin. Kailangan mo rin kasi intindihin. Pre, bumubuo ka ng pamilya. Hindi pwedeng unahin mo yung ego mo. Josh, manager yung gusto kong trabaho, hindi waiter. Hindi ko kayang tanggapin yung ganong klaseng trabaho na waiter lang ako. Gusto ko lang na mag-focus siya. Lalo na may pamilya na siya. Lalo na ngayon, magkakaanak na kami. Ayoko namang magstay sa bahay na lagi na lang problema yung iniisip ko. Baka ma-stress ako. Maapektuhan pa tong pagbubuntis ko. Oo nga eh. Paano yan kung makipagbalikan man sa'yo yung asawa mo? Sa ngayon, hindi ko pa masasagot yun eh. Ang gusto ko lang, matuto siya sa buhay. Sige. Okay na yan. Pumasok ka na dito para makapagpahinga ka na. Tara. Lahat naman ng tao pwedeng magsimula sa baba. Ang punto ko dito, hindi ka pwedeng mamili kung hindi ka naman kapili-pili. Ito mo ngayon, hindi mo katuloy ni Eden, asawa mo. Josh, di ko alam gagawin ko ngayon eh. Si Eden yung inspirasyon ko sa buhay. Si Eden yung taong pinakamahal na mahal ko. Siya nga dahilan kung bakit ako nag-a-apply. Tsaka, di ko alam kung saan direksyon pa ba ako pupunta ngayon. Alam mo pre, kailangan mo ng kainuman, nandito ako. Pero alam mo kung ano kailangan mo? Advice. Pre, mahal ka nun ni Eden. Pero may mali kasi sa ugali mo eh. Huwag ka nang mamili ng trabaho. Simula ka sa baba, patunayan mo na may kaya kang marating.
Alam mo, Josh, siguro nga tama ka eh. Siguro kailangan kong magpakumbaba sa sarili ko na hindi lahat ng posisyon na gusto ko, hindi lahat ng trabaho na pinapangarap ko para sa akin. Pero pre, hindi ko kasi tanggap na hanggang ganito na lang yung buhay ko ngayon eh. Talino naman ako. Madami akong award nung college. Madami ako, hindi nga ako nawawala sa dean's list, di ba? Tapos, yung pangarap ko na trabaho, wala man lang gustong tumanggap. Ano bang kulang sa akin? Pre, may summa cum laude nga eh. Tatrabaho sa gasolinahan ngayon. Di ba? Alam mo, magsimula ka sa baba. Doon mo patunayan pag nakapasok ka na kaya mo naman talaga. Di yung namimili ka, akala mo naman kung sino ka agad, di ba? Natatakot lang kasi ako sa mga sasabihin ng mga tao. Pamilya ko, mga kaibigan nating iba. Pero, sila pa ba yung iisipin ko ngayon? Sige, simula ngayong araw, kung anong trabaho makuha ko, tatanggapin ko. Sige na, muna tayo. Yaya ka pag may kailangan ka lang eh. Busog na yan. As I can see, maganda naman ang mga credentials mo. Cum laude ka nang graduate ng college. Pero bakit yung mga trabaho mo hindi ka man na nagtatagal? Yung isa dito, 2 months. Pinakamatagal mo na 2 months, ha? The rest, weeks lang. Bakit? May problema ba? Actually, ma'am, totoo po kayo. Yung credentials ko nung college, graduate ako ng cum laude. Kaya naniniwala ako na after graduation, pagpasok ko ng corporate world, magiging managerial position ako, kukuha ako ng mga trabaho na ayon sa pinag-aralan ko, sa credentials na meron ako. Kaso, yung mga trabahong tumatanggap sa akin, yan. Waiter, factory worker, janitor, admin. Kasi naniniwala naman po ako na matalino ako eh. Kaya ko po lahat ng mga managerial position, operation manager, naniniwala ako sa kakayanan ko. Kaya ko po, ma'am. Paano yan? Dito sa company namin, office boy lang yung tinatanggap namin. Walang opening na managerial position. Alam niyo, ma'am, tatanggapin ko yung posisyon na office boy. Kasi gusto ko patunayan sa sarili ko, sa'yo, sa asawa ko, na mag-uumpisa akong office boy, pero hindi ako magtatagal sa ganung posisyon kasi kaya ko maging manager. Mapopromote ako. O dahil mukha ka namang determinado, sige, you're hired, Mr. Renz Layo. Thank you, ma'am. O, start ka na tomorrow at yung pangako mo, nagagalingan mo, gawin mo lahat para sa trabaho mo. Malay mo, within months, ma-promote ka kaagad. I will assure you, ma'am. I will do that. Okay. Thank you. Congratulations, Mr. Renz Layo. Sabi ko sa'yo within months, mapopromote ka kaagad. Tignan mo ba naman, ikaw ba nang makabenta ng 20 condos in 3 months? Miss Arian, hindi ko naman to magagawa lahat kung hindi mo rin ako pinagkatiwalaan eh. Kaya nga, hindi ko sasayangin yung tiwala na binigay nyo. Tsaka, may mga upcoming action plan pa po ako na pwede ipa-implement at ipa-approve sa inyo ng mga board of directors para tuloy-tuloy yung increase ng sales natin. Ay nako, hindi ako magtataka bakit ikaw ang mapopromote para sa international managerial position. Maraming salamat po talaga, Miss Arian. Naku, wala yun. Kaya dapat mas lalong pang sipagan, baka hindi lang ilang bansa yung mapuntahan mo. Ma-handle mo. Ngayon, meron ka na mapapatunayan sa misis mo, bakit hindi mo siya balikan? Naghihintay pa ako ng tamang tiyempo eh. Ay nako, baka mahuli na ang lahat. Kaya, agapan mo na. Sige po, Miss Arian. Maraming salamat po. Tuloy na muna ako sa work ko. Sige. Mauna na ako. Punta na ako office. Sige po. Ate, teka lang, bakit tayo nandito sa bahay na to? Hindi naman to atin. Hindi nga to atin, pero yung may-ari na ito kakilala natin. Actually, in-invite nga tayo eh. Kaya sinama na rin kita. Kilala natin, wala naman akong kilalang may-ari ng ganito kalaking bahay. Bakit hindi mo naman kasi kilalanin? Friends, anong ginagawa mo dito? Andito ako para ligawan ka ulit. Ayan liligawan ka raw uli. Eden, alam mo, simula nung nawala ka sa buhay ko, ang dami kong mga na-realize.
na tama ka, na dapat hindi ako mamili ng trabaho, na dapat kung mangangarap ako, mag-umpisa ako sa mababa. Kaya nga, ikaw yung naging inspirasyon ko eh. Nagtrabaho ako, nagsumikap, umpisa bilang office boy. Pero ngayon, general manager na ako. Itong bahay na to, pinagsikapan kong makuha para sa magiging anak natin at para sa'yo. O, ayan, sabi ko sa'yo, mahal ka eh. Salamat, ate, ha? Renz, sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo, pati sa mga nasabi ko, ha? Gusto ko lang naman matuto ka sa buhay. Eden, sorry din. Kasi masyadong mataas yung pride ko. Masyadong hindi ko tanggap na kailangan pag nag-apply ako, mataas agad yung posisyon. Pero dahil sa'yo, dami ako natutunan. Kaya gusto kitang ligawan ulit para makuha ko yung oo mo. Hindi mo naman kailangang ligawan ako ulit. Kasi hanggang ngayon, ikaw pa rin yung asawa ko. Ikaw pa rin yung nasa puso ko. Araw-araw kitang liligawan kasi gusto ko iparamdam sa'yo na araw-araw kitang mahal. Aray, teka lang. Yung tin ko, aray, ang sakit. Bakit? Mga anak na hayata ako. Aray, tulungan mo ako. Ibe, tulungan mo ako. Dali natin siya sa ospital. Tatawag ako ng ambulansya. Hindi, ikaw na mag-drive ng kotse. Halika na. Halika na.